1 hour Kadugtong later. ng usapan natin kahapon ang iyong tahara. Ang kahulugan ng tahara, kalinisan at kadalisayan. Ang kahulugan ng tahara ay nagpapahiwatig na kadalisayan, kabanalan, kalinisan at kawagasan. At katotohanan, ipinag-utos ng Allah ang tigid ng kapangyarihan at kapita-pitagan sa mga Muslim. Ang paglilinis sa kanilang mga sariling panlabas na katawan at sa lahat ng uri ng mga pisikal na karumihan at gayon din ang kanilang panloob na katawan mula shirk, pagtatambal sa kaisahan ng Allah at maging sa mga sakit ng puso tulad ng inggit, pagmamalaki at matinding galit, puot. Kaya kapag naisa katuparan nila ang mga ito, sila ay magiging karapat-dapat sa pagmamahal ng Allah. Batay sa sinabi ng kataas-taasan ng Allah, katotohanan ang Allah ay nagmamahal sa mga nagbabalik loob sa Kanya sa pagsisisi at nagmamahal sa mga pagpapadalisay ng kanilang mga sarili at ipinag-utos ng Allah bilang tungkulin ang paglilinis para sa pagsasagawa ng salah. Pagdarasal sapagkat ito ay nagsisilbing oras ng tuwirang pagkikipagharap at pagsusumamo sa Allah. Ang tigid ng kaluwalhati at sa kasaysayan ang tao ay likas na kilala bilang isang linikhang naglilinis at nagsusuot ng kaniyang pinaka-magandang damit kapag siya ay nakikipagharap sa isang hari o pinuno. Magagayon nga paano pa kaya ang kaniyang gagawin sa kaniyang pagkikipagharap sa dakilang Diyos na siyang hari ng mga hari, ang tigid ng kaluwalhati at kataas-taasan. Ipinag-uutos ng Allah sa isang Muslim ang paglilinis niya sa kaniyang pangloob, isip, kaluluwa, puso mula sa shirk, pagtatambal sa kaisahan ng Allah at mula sa mga sakit ng mga puso tulad ng pagkukunwari, galit at paninibugho. Gayon ang paglilinis sa kaniyang panlabas na bahaging pisikal mula sa mga karumihan at mga kasala-ulaan. Ano ang hinihiling na kalinisan na dapat tuparin? Ano ang hinihiling na kalinisan na dapat tuparin? Ang gampanan para sa sala, pagdarasal. Pinag-uutos ng Allah sa isang Muslim ang Islamikong paglilinis sa partikular ng kahulugan ang pangangailangan bilang tungkulin na dapat tuparin kapag nais niyang magsasagawa ng salah o humawak ng Quran o paglakad, pagtawaf sa palibot ng marangal na Kaaba at iminumungkahi o ipinaghihikayat din ito bilang isang lugod na gawain sa maraming kalagayan. Ang mga ilan dito ay sa pagbabasa ng Quran na walang hawak na sapin, sa naturang kasulatan sa mga oras ng panalangin, sa pagtulog at sa iba pang pagkakataon. Kaya bilang tungkulin, kinakailangan para sa isang Muslim na kapag nais niyang magsagawa ng sala, pagdarasal, ang paglilinis mula sa dalawang bagay. Ika-isa, an-najasa. Ang karumihan, ang najasa, ay nahahati sa dalawang antas o kalagayan. Number 2, al-hadath.
ang kalagayan o antas ng karumihan. Ang paglilinis mula sa najasa, karumihan ang najasa, ito ay nagpapahiwatig ng mga bagay na nakikita o nasasalat o nararamdaman na itinuring ng batas ng Islam bilang marumi o magsagawa, salaula, mahalay, malaswa at di malinis. Kaya naman tayo bilang Muslim ay inuutosang maglinis, magtanggal nito bago magsagawa ng ibada. Iba't ibang uri ng gawaing pagsamba at ang lahat ng bagay ay itinuturing na likas na malinis o dalisay. At ang pagiging marumi, malaswa, salaula at masagwa ay hindi sinasadyang mangyari o nagawa. Kaya kung tayo ay nag-alinlangan o may agam-agam halimbawa sa kalinisan ng isang damit samantalang wala naman tayong makitang patunay na pagkaroon ng dumi, magagayon dapat na isaalang-alang ito bilang malinis na bagay. Okay. At kapag nais natin magsasagawa ng sala, pagdarasal, itinakda sa ating bilang tungkulin na maglinis mula sa mga karumihan na katawan at damit. Gayon din sa lugar na pinagsasagawaan natin ng sala. At ang mga bagay na marurumi at salaula, ang ihi ng tao at ang kaniyang dumi, tae, ang dugo, bagaman ipinagpapaumanhin ang kaunting mahid ng dugo. Ang ihi at dumi, tae ng lahat ng hayop na ipinagbabawal kainin, ang aso at ang baboy. Ang mga patay sa mga hayop, ang tinutukoy ay ang lahat ng mga hayop na namatay maliban sa mga ipinahihintulot na kainin kung kinakatay ito sa Islamikong pamamaraan. Tingnan ang mahina 24. Samantalang ang patay na tao, mga isda at mga kulisap, tunay na ang mga ito ay malilinis. Ang paglilinis mula sa najasa, dumi, sa paghuhugas ng mga najasa sa katawan, damit at lugar o iba pang rito, sapat na tanggalin ang mismong bagay na nagdudulot ng karumihan. Nito ang ipinagmumulan nito sa lugar na narumihan. Sa ano pa mang pamamaraan, maaari itong gawin sa pamamagitan ng paggamit ng tubig o iba pa, sapagkat ang Allah ay nag-utos na tanggalin ito ay wala siyang kondisyon itinakda sa paghuhugas ng dumi. Hinggil sa partikular na bilang nagpaglilinis maliban sa dumi ng aso, ang laway, ang ihi at tae nito, sapagkat itinakda sa kondisyon dito ang pangangailangan ng 7 ulit na paghuhugas at ang isa rito ay sa pamamagitan ng lupa. Samantalang ang nalalaming mga dumi ay sapat na ang pagtanggal sa mismong dumi nito at pinagmumulan nito at walang itinudulot na masama ang pananatili ng kulay o ng amoy. Batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isa sa tungkol sa paghuhugas ng dugo ng digla, sapat na sa iyo ang paghugas ng dugo at walang idudulot na masama sa iyo ang bakas ng dugo nito. Sapat na sa
pagtanggal ng najaza dumi na mawala ang mismong dumi nito sa pamamagitan ng anumang tanggal ang mga wastong pamamaraan. Wa syukran. Assalamualaikum.